So magandang buhay sa inyo guys. Nasaan man kayong parte ng mundong ito, binabati kayo ni disipulo ni Kristo ng isang magandang buhay at pinagpalang buhay. So guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung amin pong ipinagawang kubo dito sa probinsya. Ito po ay nasa Bicol region. Yan. So, nagpagawa kami guys ng kubo dito dahil mas magandang, sa palagay ko, mas magandang tumira dito, no? Magbakasyon, no? Para mayroon tayong matuluyan kapag umuwi tayo ng probinsya. Although, ang bahay talaga namin guys is nandito sa Metro Manila, pero mas pinili namin na manirahan dyan sa probinsya. Dahil alam nyo guys, dito ay napaka gaganda ng loob ng mga tao dito sa aming probinsya guys, dahil imagine nagpatayo kami guys ng kubo na yan. Yung gastos lang namin dyan is yung siyempre yung materialis lang, katulad ng kahoy, ng anahaw na pangbubong, yung mga pako, yan lang yung aming ginastos dyan. Pero yung lote guys, alam nyo ba, kaya na-overwhelm ako dito sa mga tao dahil inoperan ako dito guys ng lote. Ayan, yung lote mismo ay libre, walang bayad. Kaya salamat sa mga barangay official, salamat sa aming barangay captain na si Barangay Captain Wilfredo Daclison, no? Salamat sa lahat na barangay official dito sa Barangay Bilwang, Lupica, Marinisor na inoperan tayo guys na tumira dito. So ibig sabihin yung lote dito guys is libre. Nakikita nyo guys na yan ay libre yan. Yan lang yung binabayaran natin na medyo napalaki yung gastos natin yan guys, doon sa kahoy na tinistis, no? Yung mga pinormahan na ng may mga korte na yan, iba-ibang size ng kahoy. Medyo dyan lang tayo na pamahal sa ating gastos. Yan guys na nakikita nyo, isa dalawang patistis na tayo ng kahoy. Medyo malaki-laki yung unang binayaran natin is kulang-kulang 7,000. And then ito naman na binibidyohan natin ay umabot yan guys ng mahigit 10,000 yung halaga ng kahoy. At wala pa naman, siguro aabot na ng 30,000 yung ating gastos, no? Pati doon sa labors na nagtatrabaho. Yang nagbububong na yan guys ay kumpare ko yan, si Paring Itoy. Paring Itoy, pagbutihin mo yung pagbububong mo dyan. Yan, mega love shout out sa'yo. At kung mayroon kayong pabububungan na bahay kubo na ang bubong ay nipa or anahaw, yan, kontakin nyo lang yung kumpare ko at napaka-expert yan magbubong ng bahay. Nang ginagamit niya is yung anahaw. By the way guys, yung anahaw, mas maganda na gamitin yung anahaw na medyo yung maliliit lang yung dahon. Mas maganda yung guys kaysa doon sa malalaking dahon. Mas tumatagal siya kaysa doon sa malalaking dahon. So dito guys sa probinsya, mas maganda dito kasi lalo na ngayong sobrang mahal na ng ating mga bilihin sa syudad, lalo na kung nasa Metro Manila ka. Hindi ka pwedeng magatong dito ng mausok dahil pag nasa Metro Manila ka ba, marami ang maapektuhan, marami ang sisita sa'yo, baka mabarangay ka pa. Pero dyan guys sa probinsya, kung masipag ka lang mamulot ng kahoy o mag-ipon ng kahoy ba, hindi mo mararanasan siyempre yung mahal ng gasol ngayon na pangluto. Sigurado makakaluto ka at pwede ka pang magtanim dyan sa paligid ng iyong bahay. At mas maganda pa kung mayroon kang inaalagaan na ano ba, may lupa ka dito, kahit na mga sabihin natin mga 1 or 2 hektaryang lupa,
at masipag ka naman magtanim, no, ay marami ka nang malilibre, lalo na kung gulay-gulay na yan, hindi mo na yung bibilhin. At yung tubig dito guys, alam nyo ba, yung tubig dito is napakamura. Ang minimum dito, ayon sa balita ko lang, no, ang minimum dito, mayroon na dito parang nawasa na yung gripo ay papunta na sa mga bahay-bahay. Yan, wala pang 100 yung bayad isang buwan. Yan, compare dito sa Metro Manila na kami nga is commercial kami kasi daw may tindahan, commercial. Kaya minsan nagbabayad kami ng mahigit 500 ng isang buwan. So nakaranas kami dito guys na magbayad ng tubig na mahigit 1,000 yung isang buwan dito sa Metro Manila. Kaya medyo mas pinili namin na humanap ng lugar dyan sa probinsya na kumbaga hindi tayo ma-stress sa kababayan. Kung gusto mo ng libreng tubig, maraming ilog dito guys na malalaki at malilinis, at pwede kang maligo ng libre, pwede kang ang buko dito guys sa probinsya is napakamura lang. At kung mayroon kang niyugan, libre na. Yan, hindi ka nabibili ng buko. Kung sa Metro Manila ang buko mura na yung 50 pesos isa. Pero dito sa probinsya, hindi mo yan mararanasan. So, gusto ko lang i-share sa inyo na kung i-compare natin yung buhay dito sa probinsya at ang buhay dyan sa syudad, lalo na kung wala ka namang maayos na trabaho dyan o pinagkakakitaan sa syudad, mas maganda umatras ka na dito sa probinsya. Dahil siyempre, yung advantage dito ay sariwa pa yung hangin, and then yung tubig dito is hindi ka makakainom dito ng katulad ng sa Metro Manila na mineral na nga, pero siyempre ang totoo talagang mineral is yung mga galing sa bukal na tubig, no? Yung hindi prinoseso. So malaking advantage guys yung halimbawa nandito ka sa probinsya. Yeah, kaya tayo guys, kagaya niyan, marami rin tayong mga kapitbahay dito. Kailangan marunong lang tayong makisama sa kanila. Marami tayong mga kaibigan na pwede natin matakbuhan just in case na mayroong mga gipit na sitwasyon. Alam mo naman sa probinsya, dito malayo dito yung ospital. Although yung school dito guys is walking distance lang, nandyan lang sa malapit. Pero yung hospital dito, siyempre pupunta ka sa syudad. Yan naman yung medyo disadvantage dito. Pero kapag ka siyempre malakas naman yung katawan mo at hindi ka naman sakitin, so dahil yung iba nga na nagte-testimony, no, na nung doon sila sa syudad, sa Manila, palagi silang may sakit. Nung nandito sila sa probinsya, dahil nga mga sariwa dito yung gulay, siyempre yung gulay dito at tubig, yung mga gulay sa palengke, ibig sabihin hindi yan guys nilalagyan ng formalin, no, dahil bagong pitas talaga yung mga gulay dito. At kung mayroon kang garden, di ba, mahilig kang mag-garden katulad ko na mahilig ako guys mag-garden, talagang gustong gusto ko at namimiss ko ng tumira dito. So dito pala sa Metro Manila, ito guys yung aming bahay, hindi pa nga namin mapagawa yung kalahati dahil malaki ang budget, no? Yan lang ang napagawa namin, yung kalahati, pero yung kalahati hindi pa namin napapagawa dahil kapos tayo sa budget. Kapag nagka-budget, no, Lord willing, yun naman ang ipapagawa natin. So dito nga guys sa Metro Manila ay talagang mainit, no? Akyatin natin yung ikalawang palapag ng aming bahay. Ito guys medyo magulo, wala pang halos di pa kami nakakapagligpit, no? Ito yung aming bahay, ito yung taas. Ayan guys, yung una na yan ay kwarto ng aking anak na babae, and then next na pintuan is yung kwarto ng anak namin na lalaki, and then yan guys, natutukan na yan yung kwarto namin, and then ito guys yung palabas.
na pinaglilibangan ko palagi na garden ko yan. Although yung mga petsa na yan guys ipalaos na, yan ay bubunutin ko na, magtatanim na ako ng panibago. Ito guys na dragon fruit na ito, kaya pinapasang ko yan dahil kapag nakalipat kami, nakapunta kami ng probinsya guys, diyan ako kukuha ng pantanim. So ito guys yung aming maliit na terrace, no? Na nandyan yan yung aming kwarto na yan. Yan yung kwarto namin, and then dito sa may kabilang kanto mayroon pa rin kaming tanim na dragon fruit. Yan. Although ito guys nung nakarang taon namunga na yung dragon fruit namin na yan guys nung nakaraan taon. Talaga namang sulit kasi yung bunga niya halos kalahating kilo tinimbang namin. Talaga ang lalaki. So ini-imagine natin na kung makapunta tayo ng probinsya, mas may lupa doon, mas maganda, makakapagparami tayo. So maraming salamat pala guys sa inyong panonood na aking video. Sana na-inspire din kayo na lumipat na ng probinsya para hindi natin maranasan yung mahal ng mga bilihin dito sa Metro Manila. Maraming pong salamat guys. Ito pala yung aming bagulong kwarto. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong panonood palagi na aming video. Sana suportahan po ninyo ang disipulo ni Cristo Praise Life. Salamat po. God bless us all and bye-bye na guys. Bye-bye na. Until next time. At kung hindi pa pala kayo guys naka-subscribe sa aking channel, please subscribe naman para lagi kayong ma-notify sa mga bago kong video. Salamat!